Medyo nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan. Provided no ceasefire. That from the president, we welcome that from the government. Basta wag lang tayo magpaloko. Yun siguro sinasabi ni VP Sara, wag tayo magpaloko. Dapat Magandang araw at Senator Amy Marcos nagsalita na at suportado itong gusto nga ni Vice President Sara Duterte na itigil na itong peace talk sa mga makakaliwang grupong CPP, NP, NDF. At ayon naman sa ilang senador, okay lang ang kasunduan dito sa CPP, NP, NDF basta tumupad lang sila sa pag-uusapan. At ayon naman kay Senator Bato de la Rosa na talagang kontra talaga sa usapang pangkapayapaan dito sa mga NPA, ay kung talagang susunod sila pwede naman ituloy itong peace talk basta't hindi lang magkaroon ng ceasefire para hindi sila magpapalakas, hindi sila magre-recruit at hindi sila magre-resupply ng kanilang kagamitan. At may nakuha pa tayong impormasyon mga kababayan po natin. Kaya marami din pala ang ilang ordinaryong Pilipino ang sumasanib sa pwersa ng makakaliwa dahil pinapangakuan pala sila ng 30K basta't sumanib sila. So gaano kaya yan katotoo, ano? So napakalaki pala ang swelduhan din yan kung totoo sen. Kung totoo ang sinasabi na yan umano ang bigayan. Yes. That's the short answer. I'll give you a statement when I'm ready. Medyo nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan pagkat narinig naman natin si Mr. Halandoni na nagsaad na kahit may peace talk ay mananatili pa rin nila ang mitiin nila, ang goal nila na ibagsak ang pamahalaan. Eh bakit ganun? Yun pala yung goal nila mga kababayan po natin. Ibagsak ang pamahalaan. Bakit magkakaroon pa ng peace talk? Ay katangahan pala yan kung magkakaroon pa ng peace talk. Sino bang Pilipino na ayaw ng kapayapaan, na wala na sanang gulo, para makapamuhay naman ng maayos ang mga kababayan po natin na nakatira sa ereyang Bulubundukin kung saan ito rin yung target na kanilang nire-recruit. At syempre, yan din yung kanilang mga inaabuso dyan mga kababayan po natin na kapag hindi magbigay sa kanila ng kanilang pangailangan ay agad nila tinitigok o kaya pinagnanakawan. So actually kawawa din yung area na pinamumugaran nitong mga rebelde, mga kababayan po natin. So kung ayaw naman pala nila tumigil sa kanilang ideolohiya, bakit pa may peace talk? Peace talk ka pa. Meanwhile, Senator Ronald Bato de la Rosa says he is in favor with the resumption of the peace negotiations, but not with a ceasefire. Provided no ceasefire. Yan. Para hindi bigyan ng tsansa yung CPP, NP, na ngayon ay lugmok na makabangon. So ayos yan, di ba mga kababayan po natin? Bakit pa bigyan ng pagkakataon? O sige, ituloy ang usapang pangkapayapaan, pero hindi pwede pagbigyan ang kanilang mga hiling at request. At tama yan. Ito naman sa amnesty naman ay dapat aminin talaga nila na talagang miyembro sila ng CPP, NPA. Hindi pwede na sabihin nila na sila ay mga aktivista lang. Kasi ganyan ang claim nila eh. Kapag na-corner sila, sasabihin nila na sila ay mga aktivista lamang. Pero ang totoo ay umakyat sa muntong nakipaglaban sa ating mga militar at sa ating mga pulis. At nag-aambos, nanununog. So kawawa naman. Matagal na ito mga kababayan po natin. For more than 50 years nilang pinaglalaban, wala namang nangyayari. political move that will end any conflict within the Philippines, I'm in favor of. Kasi long-lasting solutions yan eh. Kung hindi natin ma-address yung political solution yan, tuloy-tuloy pa rin yung paglalaban at panggugulo nito mga grupong ito. Until we can address these political solutions, then this problem will remain. Kaya you're talking to a man who believes in talking and moving for peace in any form and manner that we can to fast-track peace and development within our country. We cannot have prosperity without peace. So, yan lang. Ako, taga Mindanao po ako. Yung province ko, palagi pong nagkakaproblema sa insurgency. So, definitely, kung magtigil putukan dyan sa amin,
definitely papasok ang prosperidad at of course prosperity and economic development. So we welcome that. We welcome that from the president. We welcome that from the government. Basta wag lang tayo magpaloko. Yun siguro So, tama naman yan. Kasi madalas na tayo niloloko. Ilang presidente na ba ang dumaan? At wala naman atang presidente na hindi tumulak ng pistok. Lahat ay gustong pag-usapan, lahat nakipagdialogo. Ang last nga kay dating Pangulong Digong. So, ang ginawa nila ay nagtatraidor. So, nalaman na lang ng ating gobyerno na nagpapalakas na sila, nagre-recruit, nag-aambos, nagpapasabog, nanununog at patuloy na naniningil nitong revolutionary tax sa ating mga kababayan, mga negosyante. So, ang hindi magbibigay ay sinusunog. So, mga kababayan po natin, isa lang ang ating gobyerno at hindi pwede masira nitong mga kalawang grupo na iba ang kanilang ideolohiya. So, ang hindi sumunod sa kanila ay kanilang ipapatumba. So, ganun pa man mga kababayan po natin ay naniniwala po tayo na dapat ito ay maresolba talaga. So, kung anumang paraan ang gusto ng ating gobyerno ay suportado natin. Basta't, ika nga, wag lang po tayo magpaloko. Kasi itong si Vice President Sara Duterte ay alam na ang kanilang strategiya. Pistok, magpapalakas sila, magre-recruit, magre-resupply, magpupundo ng kanilang pangailangan pagkatapos sabihin nila na ayaw na nila. Kasi may ilang kahilingan sila na hindi napagbigyan. Pero ang totoong purpose talaga nila ay magpapalakas. Lahat na resupply, recruit at kung ano-ano pa rin ang kanilang ginagawa. So yan muna yung ating update mga kababayan.